Kailangan po natin ng mga katulad ni Secretary Dizon. Kailangan pa natin ng mga kagaya niya. Sana po sa lahat ng mga departamento ng gobyerno ay katulad po ni Secretary Dizon. Ito po yung mga katulad po talaga niya yung kailangan natin. Nandiyan sina Mayor Magalong, yung mga ganitong klaseng tao, 'di ba? Ito po yung mga kailangan natin. At gumagaki yung ating mga nakikitang mga problema. So kailangan talaga, base na rin sa direktiba ng Pangulo natin ng cleansing from top to bottom, kailangan talaga gawin nating very systematic itong ating gagawin dito. No? Dahil para sa akin, medyo kahit papano naman may karanasan na tayo sa gobyerno, talagang nakakalula at nakaka-overwhelm talaga, no, yung laki ng problemang hinaharap nitong departamentong to. So I just wanted to, first and foremost, ilagay sa tamang konteksto. No? So dalawa ang kailangan nating major na gagawin, no, in the next few weeks and months. No? Kasi hindi madali ito, hindi mabilis. Unang-una, kailangan nating panagutin yung mga dapat managot. Unang-una yun. No? Kasama dyan yung nakikita nyo kaming nakikipagtulungan sa ICI para alamin yung mga problema sa iba't ibang mga proyekto. Pero kasama din dito yung paglilinis at pagsasaayos ng organisasyon. No? From top to bottom. No? At hindi madali yan. Sa dami ng mga opisyal at empleyado dito, at sa dami din ng mga kailangan gawin ng DPWH, mahirap gawin ito ng mabilisan. No? Hindi ganun kadali. No? Kasi habang hinahanap natin yung mga dapat managot, kailangan nasa plano din natin is kailangan yung mga proyektong kailangan magawa, tuloy-tuloy pa rin magawa. So, hindi ganun kadali. Pero, kailangan umaksyon na rin tayo. Lalo na sa mga taong sa tingin natin, dapat nang masimulan yung proseso ng pananagot nila sa loob ng DPWH. Okay? Ikalawang kailangan natin gawin is kailangan ayusin natin yung sistema at proseso sa DPWH. Kasi marami tayong nakikita ngayon na talagang hindi lang tao ang problema, kundi yung sistema na unfortunately, nandito na sa DPWH for the last, I don't know how many years, maybe even decades. No? So yun, ongoing tayo doon. Sir Mads from Net25. Sir, sa hearing kahapon nabanggit na yung mga ibang projects doon sa First District ng Bulacan substandard, ano pong gagawin ng DPWH? Magbabacktrack ba tayo sa mga project na gawa nila? So, sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako nagugulat doon sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi lang to First District of Bulacan. Tingin ko ito, makikita natin all over. At syempre, kailangan nating ayusin lahat yan. At kailangan nating i-correct. No? Pero, kaya hindi talaga madali ito. No? Hindi. These are thousands of projects all over the country. So, we have no choice. We have to fix them. I don't know how yet. I don't know how long it will take. But we have to fix them. And those contractors have to pay for them. Yung contractor ang mananagot dito. At kung sino man ang kasabwat niya. Go ahead. Ni RD Opulencia Villa, you said you will flash? Ano na lang, so I'd rather not. I was advised by the lawyers not to. We have already evidence with us that is already with our legal team. These are,
posts that were sent to us by concerned citizens, reports from the areas, pictures, but I was advised not to show them to the public muna while the investigation is ongoing. Pero, yun, they will have to answer these allegations and cases have to be filed against them. Next question, please. Yan ba yan? Hi, Zach. Zach, from time of writing to AMLAC, to DOJ, how fast po kaya can the freeze order... Well, ano naman, tingin ko mabilis. No? Kamukha nung ginawa natin last week nung sa unang kaso, pag may freeze order, parang within a few days nakakakuha sila ng freeze order. So, no, so hopefully mabilis lang, no? Kagaya nung nakita nating bilis ng BSP at ng AMLAC last week. Yes, ma'am. Sek, isa lang clarify ko lang, Sek. Ma'am, papatay lang yan. Clarify ko lang, Sek, because you started with the RDs na and the district engineers, but there have been observations, of course, na, di ba hindi lang dyan, it started from the first stage, even from the Bids and Awards Committee. So, may nandun na ba tayo sa track na yun na from the onset, from, kunyari, the back, and then awarding it, and then... Yes. Ang direktiba ng Pangulo, top to bottom cleansing. Top to bottom. Kaya mapapansin nyo po, dun sa unang kasong final natin at dun sa mga susunod na ifa-file din ng ICI na sinambit na nating mga base sa sinambit nating mga ebidensya at dokumento, top to bottom. May tinitignan na ba kayo, Sek, na mga involved with the bids and awards, ganyan? Are you looking into them? Also? Yes. And we have already filed. There. Doon sa una pa lang, meron na doon. So, this is top to bottom. Every step of the way, people have to account for this. Every step. Maybe last two. Sir, good morning po. Meron na po ba kayong nahanap ngayon na siguro possible collusion ng ilang DPWH officials sa mga personalities po sa PICAB so far po? Sa PICAB, wala pa kaming nakikitang links, no? But we will be looking at that also, but we will need to work with Secretary Chris Roque of DTI. No, kasi hindi pa natin talaga nakikita, tama si Ma'am Maki kanina, no? Sinabi niya, starting from sa baba, akyat to, and top, bottom, left, right, back, front, lahat to napakalawak na sistema nito No, at definitely, kasama ang PCAB dito. No, so, pero wala pa tayo doon. Okay, last siguro. Hello sir, good morning. Lawrence Tanhong sir, Radyo Pilipinas. Kahapon sir, binanggit po na part ng budget ng DPWH, almost kalahati or more than kalahati na pupunta po sa allocated sa mga mambabatas. Nabanggit po kahapon sa Senate, sa Senate Blue Ribbon Committee. So, moving forward ba sir, may plano tayo na wag nang bigyan ng allocation itong mga to? Or dapat ba silang may allocate? Alam mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin naiintindihan hindi ko pa rin naiintindihan kung paano ba nabubuo ang budget ng DPWH. I still do not fully, it's so complicated I still do not fully understand how projects are chosen, how projects are planned, and then eventually how projects are budgeted, and then how projects are implemented. No? Pero, ang masasabi ko lang, kailangan baguhin ang sistemang ito. Kasi itong sistemang ito, ang nagdala kung nasan tayo lahat ngayon. No, hindi ko nga naiintindihan kung ano yung allocable, non-allocable. Hindi ko nga naiintindihan yun To be quite frank,
I don't fully understand what that even means. No? But I do know, kailangan ng mga project sa mga munisipyo, city, distrito, probinsya, region. Kailangan yan. Ngayon, kung paano sila pinaplano, clearly may problemang malaki dyan. At kailangan repasuhin to ng buo at kailangan baguhin to. Pero wala pa kami dyan. Nandito pa lang kami ngayon sa paghahanap ni mga sino bang dapat managot dito sa mga palpak at maanumalyang proyektong to. So, pero kailangan gawin niya. Pero sir, yung isang lawmaker na may project, di po ba dapat questionable na po yun? Ang isang mambabatas, ang trabaho ay gumawa ng batas. Sila po ay merong mga sinisponsoran ng may mga project sila na sila mismo